Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang kubayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. So topic natin for today's reflection, nasa tema tayo ngayon, yung mga milagro ng ating Panginoong Yesus. So kahapon, diniscuss natin ay yung milagro nangyari kay San Pedro, di ba, na wala silang nahuli at nung nakita sila ng Panginoon, inihagis ulit yung lambat dun sa ilog at nung pagkahagis nila ay nakahuli sila ng napakarami, di ba? Halos masira ang lambat sa dami ng isdang nahuli nila. So this time guys, merong isang babaeng dinudugo na for 12 years. Imagine mo, di ba? Siguro ang hirap nun. Pinahihirapan siya nito. 12 years siyang dinudugo. So, dahil dyan, siyempre, dahil nga dinudugo siya, nagpapagamot siya. Marami na daw siyang nagpatingin sa mga doktor, di ba? Pero hindi siya magamot. Lalo pang lumala. So, sabi pa dito sa Biblia na naubos na rin ang kanyang kayamanan. Siyempre, sino ba namang kahit mayaman ka, di ba? Kahit buhos mo lahat ng pera mo, okay lang, importante, gumaling ka. Pero ito, 12 years. So, medyo mahirap ang kanyang kalagayan pag titignan natin sa totoong sitwasyon. Pero nabalitaan niya, guys, na napupunta doon sa lugar nila ang ating Panginoong Yesus na naririnig niya na ito'y nanggagamot, nagpapagaling ng mga karamdaman. So, pumunta siya ngayon doon. At nung makita niya guys na nandun ang ating Panginoon Jesus, napakaraming tao. Halos 2,000 nakapaligid doon. So kung ikaw yun, parang siyempre, panghinaan ka ng loob, paano ka makakalapit ka? Sa 2,000 na yun, lahat sila humihingi ng kagalingan, ng mga kung ano-ano pa. Dahil alam nila nakapagpapagaling ito. Pero sabi niya sa sarili niya, kailangan niyang maabot. O kahit sabi niya, kahit mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na. Yun ang nasa mindset niya. Yun. So, kakaiba guys, kung makita niyo talaga, di ba? Yung kanyang pananampalataya, mahawakan lang yung laylayan, di ba? Sa dami nga naman ng tao, kung iyaan mo sa actual yun, dami yun, halos parang presidente yung dumating, di ba? Sa siksikan kung paano ka. So, talagang sinikap niyang makalapit doon. So, nung makalapit na siya, yun na nga guys, talagang nung nakalapit na siya, nahawakan niya. Nahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Yesus. Kaya nga, nung pagkahawak niya, nung laylayan ng kanyang damit, nagulat siya, huminto na kanyang dugo. Kaya pero ang ating Panginoon Jesus nagulat siya. Nagtanong siya sa mga alagad. Sabi niya, sino ang humipo sa akin? Kasi may naramdaman siyang lumabas sa kanyang kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Kaya sabi ng mga alagad, Guro, sabi, napakaraming tao, libo-libo nga ito eh. Alos magkamatay nga sa kakadikit sa atin, hindi na natin malaman kung sino yun. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, so ayon sa Marcos chapter 5, verse 34, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa, magaling ka na. So yun guys, yun ang sinabi niya tapos, so, yung nakuha niya kagalingan guys, actually, hindi lang sa physical. Mas matindi kanyang naramdaman sa kanyang spiritual. Diba? Umuwi ka na ng payapa, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. So, makita niyo bakit siya lang yung gumaling, diba? Sa dami-dami ng taong lumapit sa ating Panginoon Jesus, nakikita siya, sinusundan siya. 2,000 guys, 2,000 na katao, pero despite na gano'n, siya lang ang gumaling dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga napakatindi ng pananampalataya. Diba? So, yun ang kailangan natin gawin. Na manampalataya tayo sa ating Panginoon.
especially sa ating spiritual. Hindi lang naman ito sa physical dahil kahit pinagaling niya yung babae, di ba? Bilang physical, sa panahon ngayon, namatay din naman siya, di ba? Yung paggamot niya, namatay din siya. So, ano mas na nakuha niya? Yung spiritual na kagalingan sa ating Panginoong Yesus. Diba? Kasi yun ang inaasam natin na balang araw ay makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. So ikaw guys, gaano ka ba katibay mananampalataya sa ating Panginoong Yesus? Diba? Kasi kung minsan parang na pinanghihinaan ka ng loob kung hindi mo nakukuha yung gusto mo, di ba? Yung mga yung mga hinihiling mo, hindi mo pa nakakamit. Pero kasi ang Panginoon Diyos, kumikilos siya ayon sa pananampalataya. Kasi kung sa pangangailangan ng bawat isa sa atin, di sana yung lahat ng 2,000 muna sa kanya, gumaling lahat siyang kumisakit kung silang lahat. Diba? O kung ano pa man ang kanilang karamdaman, di sana okay yung hinihiling, di sana na-answered prayer na silang lahat, di ba? Pero yun na nga, kumikilos sa Panginoon ayon sa mga pananampalataya natin. Kahit sa lahat ng mga ibang history sa Bible, ganun din. Lahat ng nanampalataya sa Kanya ay gumaling. So, yun po ang pagdasal natin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito na minsan nakakalimutan namin na parang physical lang ang hinahanap namin kagalingan. Tulungan niyo po kami, Lord, na ang pananampalataya namin ay laging matibay para sa inyo, Lord. Para labanan ang lahat ng hamon dito sa mundo, lalo na yung mga problema. Gabayan niyo po kami lahat. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, kung may matindi kang karamdaman, physical, emotional, o relasyon, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Pero kung maniwala ka at manampalataya ka gaya ng inaral natin ngayong araw na to, tsak yun ay matutupad. Tutulungan ka ng Diyos. Kikilos siya ayon sa iyong pananampalataya. Lord, i-bless niyo po ngayon aming kapatid na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. May cancer na, Lord. Bedridden na. At kung ano pa mang matinding karamdaman sa kanyang katawan, tanggalin niyo po, Lord. At sa mga pamilyang nagkasira-sira na sa kanilang relasyon, nagkaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan, Lord, ipuin niyo po ng iyong puso, Lord. Ibalik niyo po ang dati nilang samahan, pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganun din po sa pinansa, Lord, na lalong kailangan namin po sa panahon nito. I-bless niyo po, Lord, ang anong hanap buhay. Lalong-lalo ng kapatid namin walang-wala. Yung ultimo pambili ng bigas, Lord, ulam, pamasahe, baon ng mga anak, pambayad ng bill, kuryente, tubig, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Sumunod na ito yung namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Siya ang Espiritu Santo. Thank you very much po.